Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, kami nagpapasalamat sa oras na binigay niyo sa amin upang kami ay magtipon-tipon, upang bigyan ng papuri ang inyong pangalan at upang matuto rin mula sa inyong salita. Panginoon, maraming salamat sapagkat isa itong pribilehiyo na dapat ay hindi namin ito abusuhin. Magpasalamat kami sapagkat nandito kami komportable nag-aaral ng inyong salita. Panginoon, pinagdarasal po namin ang aming iglesia sa inyo, ang aming church. Specifically, Lord, sa mga may sakit, maraming may nararamdaman, marami ding mga dumadaan sa pagsubok, sa paghihirap. And Lord, specifically, tinataas namin si Ate Karil na asawa ng aming kapatid na si Brother Dennis Gutierrez. Lord, unang nagpapasalamat kami sa successful na operasyon sa kanyang tainga. Lord, pinagpipray po namin na sana pagpatuloy niyo ang kanyang paggaling, na sana talaga tunay na nawala na ang impeksyon. And tulungan niyo rin po kami na maging biyaya at tulong rin sa kanilang pamilya, sa kung anumang paraan na maaari kaming makatulong, sa panalangin man, sa pinansyal man, o sa pakikipag-usap man lang, Lord. Sana maging isang iglesia kami na tapat, na nagmamahal sa bawat isa. And Lord, tinataas din po namin si Brother Shad, Sister Tiffany, and even yung mommy ni Brother Shad na si Tita Evelyn, Lord. Lord, alam namin na mahirap ang kanilang pinagdadaanan. Pray kami ng wisdom, ng karunungan, ng comfort, and even ng peace para sa kanilang lahat, especially kay Tita Evelyn. Lord, sana po ang mga huling araw niya po dito sa mundong ito ay mapuno ng kagalakan, ng ginhawa, at ng pagmamahal, Lord. Even though na nasa ibang church siya, Lord, but iisa naman po kami sa inyo. We are all under one universal church, Lord, na sana kami bilang mga taga-GFC ay magpakita rin ng pagmamahal sa Kanya, even sa Kanyang anak na si Kuya Shad and si Ate Tiff, Lord. Lord, tulungan niyo po si Kuya Shad na maging matatag, malakas sa panahong ito. Alam namin na mahirap, pero Lord, alam din namin na nandyan kayo upang tulungan ang bawat isa sa amin. And pati na rin po si Ate Tiff, lalo na't marami siyang inaatupag, inaasikaso, Lord. We pray as a church na kami bilang iglesia mo makatulong sa kanila sa kahit anumang paraan, Lord. Bigyan niyo kami ng pagkakataong tumulong, bigyan niyo kami ng kusa na tumulong sa kanila. And Lord, pinagpipray din po namin yung nanay ng aming kapatid na si Brother Julius, si Tita Alma. Lord, we continue to pray na sana, alam namin na walang imposible sa inyo. Sana po, Lord, na gumaling siya, na mas umayos ang kanyang kalusugan, Lord. And we most of all pray, Lord, na isustain ninyo ang pamilya nila Julius. Dahil alam din namin na mahirap ito sa kanilang emosyon, mahirap din ito financially, mahirap din ito. Lord, so tulungan nyo kami, natulungan din po sila na bilang mga kapatiran, Lord. And Lord, we praise you also for the recent na pag-iisang dibdib ni Brother Dwayne at ni Sister Hazel. Lord, kami po ay nagagalak at natutuwa na makita ito, isang pribilehiyo na matunghayan ito na dalawang taong nagmamahal sa inyo, Lord, na ngayon ay iisa na. And it is a joy for us. Pasalamat, Lord, sa lahat ng nag-volunteer, lahat ng nagbigay ng oras. And most of all, nagpapasalamat kami para sa kaluluwa nitong dalawang kapatid po namin, Lord. And we rejoice with them in this new chapter ng kanilang buhay. Lastly, Lord, pinagpipray po namin ng mga churches na aming nakasalamuha at aming mga nakakausap. Ang Baliwag Bible Church nila Pastor Derek sa Bulacan. Lord, we pray na
Guide niyo po yung pastor nila and even the congregation na patuloy silang mag-grow sa pagmamahal sa inyo, sa Higher Rock, sa Quezon City, sa church ni Pastor Fortune, sa JCL Community Fellowship sa Cavite, sa church ni Pastor Rafi sa Pagsanhan, yung UECPL, Lord. Lord, tulungan niyo kami na kahit na nandito kami sa GFC, maging blessing sa kanila, sa mga pastor. Even, Lord, kung may makasalamuha kaming membro ng church nila, Lord, we pray that you would guide them always, sustain the pastors, help the people also. May they grow more sa pagmamahal nila sa inyo. And lastly, nagpe-pray namin yung Pillar Bible Church na nasa Amerika naman, Lord. Naging biyaya din po sila sa amin, Lord. We pray na you would sustain them, give Pastor Micah the knowledge and the wisdom kung paano ba ililid ang church. And ngayon sa oras na ito, Lord, we lift up to you our church. Tanggalin niyo po ang lahat ng distraction sa amin. Naway maging ang tugon namin or ang aming pag-iisip ay mag-focus lamang kami sa inyong salita ngayon. At sana po ay marami kaming matutunan at mai-apply sa aming buhay. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po. Magandang hapon. Medyo blessed tayo dito talaga sa church natin dahil sa labas mainit. Pero dito komportable tayo. Kaya sana po walang matutulog. Dahil sinasabi ko po yan sa inyo at sinasabi ko po rin yan sa akin dahil ako po ay nasa oras de peligro tayo. Siesta time. So matutunghayan po natin ngayon, pag-aaralan natin ang huling parte ng pangatlong kabanata, chapter 3 ng unang Korinto. Makikita natin ngayon yung pagsasara ng chapter 3 at dito rin matutunghayan natin yung pagtatapos or yung pagtatapos ng isang section kung saan ang pinag-uusapan ni Pablo na ilang linggo na natin pinag-uusapan ay ang wisdom of man and wisdom of God or yung karunungan ng tao at ang karunungan ng Diyos. So finally, matatapos na yung usapan natin sa mga Ianatics. Diba? Hindi na babanggitin yan ulit. Kaso nung kinasal si Brother Dwayne last week, parang dumami yung Ianatics eh. Kasi nag-solo performance. Preacher na kumakanta pa. Sana all. So maanyayahan ko po sana na lahat tayo tumayo. At babasahin ko po ang unang Korinto, chapter 3, verses 18 hanggang 23. Ito po ang sinasabi, ang Biblia po ang version ko. Verse 18, huwag dayain ng sino man ang kanyang sarili, kung ang sino man sa inyo ay nag-aakalang siya ay marunong sa kapanahunang ito, ay magpakahangal siya, upang siya ay maging marunong. Ang karunungan ng sanlibutan, ito ay kahangalan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli, nalalaman ng Panginoon na ang pangangatwiran ng marunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag magmalaki ang sinuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kahit si Pablo o si Apolos o si Cephas o ang sanlibutan o ang buhay o ang kamatayan o ang mga bagay na kasulukuyan o ang mga bagay na darating, lahat ay sa inyo. At kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Maaari na po kayong umupo. Bata man o matanda, bilang mga Kristiyano, ay haharap tayo sa isang tinatawag nilang crossroads o sa Tagalog, sangang daan daw sa ating buhay. Kung saan magsisimula tayong mapagtanto na ang ating commitment o ang pangako natin kay Kristo na tayo'y susunod sa Kanya ay magdadala sa atin sa ibang landas ng buhay. Kumbaga, bago pa tayo maging Kristiyano, meron tayong specific na
landas na tatahakin. Ito ang mangyayari sa akin. Ito ang gagawin ko. Ito ang gagawin ko. At madalas, lahat ng desisyon natin sa buhay ay nakatuon doon. Lahat ng desisyon natin sa buhay ay papunta sa direksyon na iyon. Ngunit nung tayo'y naging Kristiyano, may sinasabi na sa atin ng Biblia na kung ano ang dapat nating gawin at kung ano ang dapat na hindi nating gagawin. Madaling magsabi, Kristiyano ako. Pero pagdating ng oras na kailangan natin magdesisyon sa dalawang bagay na mahirap pagdesisyonan, itutuloy pa rin ba natin? Magiging totoo ba tayo sa ating sinasabi na ako ay tagasunod ni Kristo, ako ay isang Kristiyano, o babalik tayo sa dati nating pamumuhay? Handa na ba tayong pagtawanan ng mundo? Naalala niyo po ba nung una kayo naging Kristiyano? Nung bigla niyong ihinayag sa kanila na ako ngayon ay isang Kristiyano na. Nung nakita nila kayo nagbabasa ng Bible, nung nakita nila kayo na nananalangin, naaalala niyo pa po ba yon? Marahil sa iba sa inyo tinawag na, uy, ayan na si pastor. Ay, huwag tayo si pastor nandyan na. Amen, hallelujah. Baka iba sa inyo tinawag na panatiko. At madalas yun ang nagpapakita sa atin kung paano ba tinatanggihan ng mundo ang Diyos. Kaya ang tanong sa atin, handa ba tayong maranasan iyon? Handa ba tayong gumawa ng desisyon na alam natin kung ano ang magiging resulta? Na tayo ay titignan ng mundo at sasabihin nila, panatiko yan. At pagtatawanan nila tayo. Si Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Korinto, ang mga taga-Korinto ay sinasabi, kami mga Kristiyano, kami naniniwala sa Diyos. Pablo, kami ay naniniwala kay Jesucristo. Kami na naniniwala na siya'y namatay para sa aming mga kasalanan. Pero kung tatandaan natin, ilang linggo na, ano ang mga sinasabi ni Pablo sa kanila? Sinasabi ni Pablo sa kanila, bakit parang hindi kayo, bakit parang ang pamumuhay ninyo ay hindi naaayon sa kung ano ang inyong sinasabi? Bakit parang bumabalik kayo sa dati ninyong mga paniniwala at sa dati ninyong mga ugali? Hindi ba't nagpapahayag na kayo ng pananampalataya kay Kristo? Ngunit bakit parang nabubuhay kayo na parang hindi kayo kay Kristo? Ang iglesia ng Korinto ay para bang nakikita ngayon na malaki ang impluwensya ng mundo sa kanila. Parang namumuhay pa rin sila ayon sa mundo. Kaya nga nagkakaroon ng paksyon or ng dibisyon sa kanilang iglesia. Sabi nila, ako ay kay Pedro, ako ay kay Cephas. Hindi sila naniniwala sa ibang leader, may sarili-sarili silang leader. Tumitingin sila sa tao at hindi lamang sila nagkakaroon ng preference, okay lang naman. Kung sabihin nyo na, ay favorite kong preacher ay si Pastor Pedro, ay favorite ko si Pastor George. Pero ang nangyayari sa kanila ay gumagawa sila ng mga division. Ay, ayoko dyan. Hindi, dito lang ako kay Pastor Pedro lang ako natututo, kay Doc Rico lang ako natututo. Ay, kay Brother Ian lang ako natututo. Hinahati nila ang iglesia, hindi na sila nagfe-fellowship, hindi na sila nagmamahalan, hindi na sila nagtutulungan, at ang lahat ng ito ay dahil lamang sa gumawa sila ng kategoryang ito ng isang dibisyon na naaayon sa karunungan lamang ng tao. Ang nakakalungkot pa dito, tulad na nalaman natin last week, pinaalala sa kanila ni Pablo na alam mo ba na ako, si Pablo,
at si Apollos at si Cephas ay iisa lamang ang layunin? Na kami mismo ay hindi kami nag-aaway-away? Na lahat kami ay nag-iisa lamang sa aming layunin? Kami nabubuklod. At ano yun? Ang sinasabi nila, kaming lahat ay nagsasama-sama upang itayo ang gusali ng Diyos, ang iglesia ng Diyos. At sino daw ang pundasyon nilang tatlo? Si Jesus lamang. Kaya sinasabi ni Pablo, wait, bakit nyo kami pinaghihiwa-hiwalay? Bakit kayo nagkakaroon ng division? Kaya sa ating teksto ngayon, sinisikap ni Pablo na bigyan sila ng pangwakas na payo tungkol sa ginagawa nila. Ang sinasabi niya, alam niyo yung ginagawa ninyo ngayon sa iglesia, karunungan pa rin ng tao ang sinusunod ninyo at hindi ang karunungan ng Diyos. Kaya ngayon sa araw na ito, hinahati ko po sa dalawa ang ating pag-aaral. Ang una ay ang pamumuhay ayon sa kawalang kabuluhan na mundo or ang kawalang kabuluhan ng mundo at ang mapagbiyayang katotohanan ng salita or ang katotohanan ng salita. Punta tayo sa una nating punto. Verse 18, huwag dayain ng sino man ang kanyang sarili kung ang sino man sa inyo ay nag-aakalang siya ay marunong sa kapanahunang ito ay magpakahangal siya upang siya ay maging marunong. Bumabalik ngayon si Pablo sa kanyang pinag-uusapan sa buong aklat na ito so far, sa chapter 3. At anong sinasabi niya sa kanila? Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Kinakausap na niya ngayon ang lahat ng mga taga-Korinto. Lahat sila. Sinasabi niya, huwag ninyong linlangin o dayain. Ang ibig sabihin ng linlangin o dayain dito ay magkaroon ng maling ideya. Ang paglilinlang sa sarili ay nangyayari kapag ang isang tao ay nagsisikap na bigyang katwiran ang kanyang mga maling iniisip, maling salita at maling kilos na kahit na nakikita na niya ang katotohanan. Tinatanggihan nila ito. Yun ang paglilinlang sa kanilang sarili. Yun ang pangdaraya sa kanilang sarili. At saan daw sila dinadaya? Saan nila dinadaya ang kanilang sarili? Paano? Ang sabi dito, kung ang sino man sa inyo ay nag-aakalang siya ay marunong sa kapanahunang ito. Tila pinapakita sa atin ni Pablo na ang iilan o karamihan sa Korinto, sa mga tao, sa mga Kristiyanos na taga-Korinto, ay nalilinlang sa pag-iisip na sila ay matatalino o marurunong o wais. O maaari din na sila ay nagsusumikap na maging matalino o maging marunong sa paningin ng mundo. Ngunit nandun ang problema. Makikita ninyo dyan. Bakit? Ano ang basehan nila? Ang sabi dito, kung ang sino man sa inyo ay nag-aakalang siya ay marunong sa kapanahunang ito, at this age, in this present time. So ano ang basehan ng kanilang pagiging marunong? Hindi ang Diyos, kundi ang panahong ito. Kung ano ang uso, kung ano yung sinasabi ng mundo. Kung sasabihin mong ikaw ay matalino o marunong, malamang ay yung mga taga-Korinto ay hinahanay na nila ang kanilang mga sarili sa mga taong nagsasabi na ang krus ay isang kahangalan. Bakit? Pag pinuntahan natin ang unang Korinto, chapter 1, verse 18 at 20, anong sinasabi ng mga taong nagsasabi na ang krus ay kahangalan? Sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit sa ating naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba? Nasaan ang bihasang makipagtalo ng panahong ito?
Hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Kung sa tingin nila sila ay wais, ayon sa mundo, baka kasama sila dun sa mga nagsasabi na ang krus ay isang kahangalan. At ano ang ibig sabihin nun? Pag binasa natin ulit yung verse 18, ang mga nagsasabi daw noon ay napapahamak. Kung sinasabi mo na ikaw ay isang Kristiyano, ngunit ang basehan mo kung bilang matalino o marunong o wais ay ang mundo pa rin, marahil ay hindi talaga tayo tunay na Kristiyano. Dahil pumapanig tayo dun sa mga taong sinasabi ng Biblia ay mapapahamak. Kung sinasabi nila na sila'y naniniwala, bakit namumuhay sila sa buhay na ito na parang hindi? Bakit sila nagsusumikap na maging dakila o matalino sa mata ng mundo? Kung ang mundo naman mismo ay alam na nila ay laban sa Diyos at walang saysay ang wakas nito. Kaya ang naalala ko nga dito bilang illustration ay yung mga Kristiyano na nais na maging sikat. Nais na maging sikat. Na umaabot sa punto na nagko-compromise na sila. Nagko-compromise na sila. Hindi na sila nagiging tapat na Kristiyano dahil sa kagustuhan nilang sumikat. Ang isang mga nakikita ko kagad na ehemplo nito ay yung mga singer. Singer at rapper. Mga Christian rap, ganyan. Dahil ako mahilig ako makinig sa rap. Kasi nakinig din ako sa Christian rap. Pero dahil sa nais nilang sumikat, kinakategorize pa rin nila yung rap nila or yung kanta nila bilang gospel, pero pag pinakinggan mo ang kanilang kanta o kanilang rap, walang gospel at all. Walang gospel at all. Bakit? Dahil ayaw na nila i-insert, ayaw nila naglagyan ng mensahe ng Biblia dahil sa takot nilang hindi sila tatanggapin ng mundo. Alam naman natin di ba, na ang salita ng Diyos ay hindi katanggap-tanggap sa mundo. Gusto mong sumikat. So anong gagawin mo para sumikat? Hindi, medyo tatanggalin ko lang to. Hindi ko lang babanggitin ito. Hindi ko naman sinasabi na sadyain natin saktan ng mundo. Diba? Dahil offensive na ang Bible. Hindi na natin kailangan sadyain pa ito. Pero ang sinasabi ko po dito ay, kung ito'y nakasaad sa Biblia, sabihin pa rin natin. Huwag nating iwasan. Sabihin natin na may pagpapakumbaba at ng merong graciousness at pagmamahal. Ngunit dahil kung iba ay nagko-compromise sa paggawa nito, tinatanggihan mo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos na partikular na ibinigay sa mga mananampalataya. Ang karunungan ng mundo ay salungat sa karunungan ng mga Kristiyanong may pag-iisip ni Kristo. Pag sinabi nating walang saysay o mali ang karunungan ng mundo, hindi ito ibig sabihin na hindi tayo naniniwala sa siyensya, sa agham, sa batas, sa medisina, chemistry, physics, sa gamot. Hindi po natin sinasabi na hindi tayo naniniwala doon. Naniniwala tayo doon dahil ginagamit yan ni Kristo upang pagalingin ng tao. Ginagamit yan ni Kristo upang umunlad ang pamumuhay natin. Ang sinasabi natin na karunungan ng tao, ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito ay ang mga pilosopiya ng mga tao kung saan ipinagmamalaki nila ang kanilang sarili. Ang kanilang sariling pag-iisip at sinasabi nila, natagpuan na namin ang katotohanan ng mundo at hindi namin kailangan ng Diyos. Kaya sinasabi ni Pablo sa kanila, kung ganun ang mga taong iyong hinihingan ng acceptance or katanggapan, magdalawang isip ka.
At sabi ni Pablo, kung yun ang iyong ginagawa, ay dapat, isang kautusan to, sabi niya, ay dapat magpakahangal siya. If you are doing so, Paul says, you have to be foolish. Nangangahulugan na ito'y itanggi mo ang makamundong karunungan. Hayaan mo na magmukhang hangal ka sa pamantayan ng mundo. Maraming tinuturo ang Biblia na nasasalungat at pagtatawanan pa tayo ng mundo kung ating sinunod. Kapag sinabi ng mundo anong tinuturo ng mundo? Maghiganti ka. Para patas. Tama lang yun. Anong sinasabi ng Biblia? Ibigin mo ang iyong kaaway. Ang sinasabi ng mundo, ito ay isang mundo na kung saan ay kailangan gawin mo ang lahat. Masaktan na ang masaktan. Pero kailangan kong i-prioritize yung sarili ko eh. Kung kailangan kong tapakan yung ibang tao, tatapakan ko. Pero anong sinasabi ng Biblia? Alagaan mo ang mga balo, ang mga ulila, ang mga walang pag-asa, ang mga nangangailangan. Ang tinuturo ng mundo ay mahalin mo lagi ang iyong sarili. Ano naman ang sinasabi ng Biblia? Magmahalan tayo. Magbigay tayo ng malasakit sa isa't isa. Tulungan natin ang isa't isa. Iba. Iba ang katuruan ng mundo. Iba ang katuruan ng salita ng Diyos. Upang tayo tunay na maging matalino o marunong o tunay tayong makuha natin ang karunungan ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay tatanggapin natin ang mensahe ng krus ni Kristo. Hindi lamang ito sa pang-intelektual na bagay o isang bagay na iniisip natin na, ay oo, totoo yan, totoo yan, totoo yan. Hindi. Ang pananampalataya natin ay hindi lamang intelektual, kundi ito ay isang pamumuhay. Pag sinabi natin naniniwala tayo sa krus ni Kristo, dapat nakikita ito sa ating pamumuhay. At kapag nakita ito sa ating pamumuhay, anong sasabihin ng mundo sa atin? Isang hangal. Kung ayon sa mundo, tayo ay mga hangal. Kaya ang sinasabi ni Kristo sa kanila, huwag kayong mag-focus sa tao. Dahil sa kanilang pagtuon sa kanilang sarili at sa mga tao, yun ang kadahilanan kung bakit nagkaroon ng pagkakawatak-watak sa church. Kaya nagkaroon ng division. Yun yung dahilan kung bakit sila nahati. Dahil sa halip na ang Diyos ang kanilang titignan, ang tinitignan nila yung tao. Parang mas magaling siya kasi mas nagustuhan ko. Hindi ko masyado trip yung boses ng isang preacher. Ay, ayoko yan, mahaba mag-preach yan. Doon tayo sa maigsi. Ang nakakalungkot dito, na sa halip ang Diyos ang kanilang nakikita, nabubulag sila sa kung ano ang mga nais nilang makita na hindi na nila nakikita kung ano ba talaga ang meron sila kay Kristo. Kaya sa pagtitignan natin, sabi ng Biblia, huwag mong linlangin ang iyong sarili. Ito'y isang utos. Meaning, darating tayo sa punto na kailangan natin magdesisyon. Hindi natin maaaring sabihin na, ay hindi ko sinasadya na matangay sa karunungan ng mundo. Ay hindi ko sinasadyang mag-isip tulad ng mundo. May desisyon kang gagawin. Susunod ba ako sa mundo o susunod ako sa Diyos? Sa trabaho, sa negosyo, sa paaralan, sa relasyon. Pipili tayo Susundin ko ba ang sinasabi ng mundo? Ay, okay lang yan. Lahat naman ginagawa yan Okay lang yan.
Kahit illegal, wala namang manghuhuli sa iyo kasi yan na yung nakasanayan eh. 20 years na, wala naman eh. Okay pa naman kami. Pipili ka eh. Ay, sa school, lahat naman tayo nag-cheat, pahiram ng assignment. Katanggap-tanggap naman yan. Alam din nga ng mga guro na yan ginagawa natin. Pero at the end, tatanungin mo sarili mo eh. Ano ba yung tama? Ano ba yung tama? Ano ba yung karunungan ng mundo? Ano ba yung karunungan ng Diyos? Namumuhay ba tayo ayon sa mundo o ayon kay Kristo? Verse 19, ang karunungan ng sanlibutang ito ay kahangalan sa Diyos sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan. At muli, sinasabi niya, ang karunungan ng sanlibutan ay kahangalan sa Diyos. Ito ang pinakabuod ng 3 chapters na natin, 3 talata na natin pinag-aaralan. Ang karunungan ng sanlibutan ay kahangalan sa Diyos. Kaya nga sa chapter 1 pa lang, verse 20, hindi ba't ginawa ng Diyos na kahangalan ang karunungan ng sanlibutan? Kaya pinasok din dito ni Pablo 2 verses na nanggagaling sa lumang tipan upang ipakita rin sa atin na ang mga piniling tao ng Diyos simula pa ng panahon na iyon ay alam na ang katuroang ito at ito'y nananatiling tunay hanggang sa panahon nila Pablo at sa panahon natin ngayon. Job chapter 5 verse 13. Ito ay isang pananalita ni Eliphaz kay Job. Ito ay sinasabi ni Eliphaz kasi kay Job na may nangyayaring masama sa iyo. Tingnan natin, baka may ginawa kang mali. Sinusubukan nila tulungan si Job upang masolve, maasikaso, maayos yung problema ni Job. At sinasabi ni Eliphaz dito ay ano? Sinasabi niya na, alam mo ba, na kahit anumang isipin ng tao, wala ito sa pag-iisip ng Diyos. Higit na higit pa ang Diyos kaysa sa tao. Kaya pinangsabi nga niya dito is, parang kumbaga kung babasahin natin yung Job chapter 5 verse 13, hinuhuli niya ang marurunong sa kanilang katusuhan, hinahayaan niya minsan na maging tuso ang isang marunong, pero ginagamit din niya ito upang hulihin sila. Pinahihintulutan niya ang maglilin lang sa sarili ng tao na maging matalino sila, upang yun din ang gagamitin niya upang pabagsakin sila. Hinahayaan niya ang sarili nating mga plano at desisyon na magkasalungat sa isa't isa hanggang sa masira natin ang isa't isa. Even the ways that we think, God uses it to humble us. Ganun kahigit pa ang Diyos. Ang pangalawang Old Testament passage ay sa Awit 94 verse 11. Isinulat ito nung mga awit habang siya'y humihingi ng tulong sa Panginoon. Sapagkat, pag binasa niyo yung chapter 94, kabuuhan, yung tao doon, yung mga awit doon ay humihingi ng tulong dahil sabi niya, bakit parang kaming mga mananampalataya ay patuloy na nagdurusa habang yung masasamang loob ay gumiginhawa ang buhay? Naririnig ba tayo ng Diyos? Nakikita pa ba tayo ng Diyos? Kaya ang sinasabi dito ng salmista, yung mga awit, na kahit iniisip ng mga masasamang loob na sila'y ligtas, kasi sa tingin nila, ay hindi naman tayo binabantayan ng Panginoon, maaari natin gawin kahit anong nais natin gawin. Ang sinasabi ng mga awit ay lahat ng bagay ay nakikita ng Diyos. Kung hindi ka pa napaparusahan ngayon, mag-antay ka lang. Darating din yan. Alam ng Diyos sapagkat walang nalilihim sa Kanya. Kahit na manipulahin ng mga autoridad o yung mga corrupt na official noon,
na itago ang kanilang karumihan at kanilang mga masasamang ginagawa, ang sinasabi ng mga awit ay, hindi yan tatagal. Lalabas at lalabas iyan. At kung babasahin mo ang natitirang bahagi ng chapter 94, makikita mo na hindi lamang sinasabi ng mga awit dito na walang saysay na lumaban sa Diyos. Kahit yung mga masasamang loob, yes, maginhawa ang buhay nila ngayon, pero darating ang panahon na dudurugin sila. Alam ninyo na ang kaakibat naman nun ay kung kayo ay sumunod sa Diyos, merong biyaya at merong patnubay. Kayo ay aasa lang dapat sa Kanya. Ang unang verse sa Job ay parang nagpapakita na ang mga matatalino ay parang tusong hayop na nahuli sa isang trap. Habang ang pangalawa naman sa Psalm ay nagpapakita na kahit ang pinakamagaling at matalinong tao na nag-iisip ay hindi pa rin uubra sa pag-iisip ng Diyos. Kaya ang sinasabi ni Pablo, walang katuturan, walang kabuluhan ang karunungan ng mundo o ang karunungan ng tao, sapagkat ang Diyos lamang ang tunay na may alam. Kaya meron siyang utos sa verse 21, kaya't huwag magmalaki ang sinuman sa mga tao, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Kung gayon, kung walang kabuluhan ang karunungan ng tao, walang saysay, hindi uubra, hindi nga man lang tumatapat sa karunungan ng Diyos, bakit kayo nagyayabang tungkol sa inyong mga pinuno? Pinagmamalaki ninyo ang pagsunod sa kanila na para bang ang mga pinunong ito ay higit pa na mas matalino at mas magaling kaysa sa Diyos. Nakalimutan na nila si God eh. Ang iniisip lamang nila, eto magaling tong si magaling tong si Pedro, magaling tong si Pablo, ay si Cephas hindi masyado, si Apollos tayo. Nakalimutan nila na yung mga taong iyon ay kanino tumuturo? Kay Kristo din. Ang lahat ng sa kanila ay tinuturo ang Diyos mismo. Mali na nga na ang pinagtutuunan nila ng pansin ay yung mga tao, mas mali pa na ang mga lalaking iniidolo nila o yung mga pinunong iniidolo nila ay hindi nga tinuturo ang kanilang sarili. Lahat ng tinuturo nila, lahat ng tinuturo ni Pablo, ni Apollos, ni Cephas ay lahat ay tungkol sa Diyos. Doon pa lang nakikita na natin na hindi kayo nakikinig. Ang pinagtutuunan nyo ng pansin ay sila. Pero yung mensahe nila, ang sinasabi nila, hindi kami. Si Kristo. Kaya sinasabi ni Pablo, huwag ninyong dadalhin ang ganyang pag-iisip na imbis na ang mensahe ang ating pinagtutuunan ng pansin, ang tao ang ating iniisip. Huwag ninyong dadalhin yan sa church. Ang pagpapakita ng kanilang pagkahilig sa makamundong karunungan ay ang kanilang hyper-focus kung sino ba yung tao, yung pinunong tao. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa kanila, please, huwag kayong magyabang sa tao. Kung magyayabang kayo, magyabang kayo sa Diyos. Ipagmalaki ninyo ang Panginoon. Kaya sabi niya sa chapter 1 verse 10 ang iglesia, ang sibahan ay dapat nagkakaisa. Huwag kayong bumuo ng mga pangkat-pangkat ninyo at yung inyong mga paboritong pinuno. At ibibigay ni Pablo dyan kung ano yung rason. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. Dahil para sa inyo sila. Huwag mo silang ipagmalaki na parang pagmamay-ari ka nila. Ang katotohanan nga dyan ay sila ay pag-aari ninyo. Sila ay mga lingkod. Sila ay mga ministers, servants
of the church. Sapagkat ang lahat ng bagay ay sa inyo. Ang ibig sabihin ni Pablo dito ay bubuklatin niya in the next 2 verses, ngunit ang pangunahing punto dito ni Pablo ay ano? Tigilan ninyo yung pagkakabaha-bahagi ninyo sa iglesia. Ito'y isang bagay na hindi nagpapakita ng karunungan ng Diyos. Kayo'y nabubulag at hindi ninyo nakikita ang napakamasagana, siksik, liglig at umaapaw na biyaya ng Diyos sa inyo. Gaano ba kahirap para sa atin ang baguhin ang ating pag-iisip? Paano tayo kumilos? Halos buong buhay natin, may mga impluwensya tayo, may mga humuhubog sa atin kung paano ba tayo dapat mamuhay. Ano yung values natin? Kapag may problema tayo, natural lang ba sa atin na lumapit sa Diyos? O kaya baka naman pag tayo'y naghihirap o may problema, tayo'y lumalapit kagad sa karunungan ng mundo? May problema ba tayo sa bahay, sa ating pamilya? Lumalapit ba tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba at lumalapit ba tayo sa Kanya na nananalangin? Humihingi ng tulong? Lumalapit ba tayo sa church na handa tayong suriin ang ating mga sarili kung tinatrato ba natin ang ating pamilya na naaayon sa banal na kasulatan? O pumupunta ba tayo sa mga tao, sa media, at sa mga pinuno na alam natin na sasabihin sa atin ang gusto nating marinig? Ay hindi ikaw yung may problema, sila. Sila yung may problema. Lahat sila yung mali, ikaw hindi. May problema ba tayo sa trabaho? Tatanggapin ba natin ang sinasabi ng mundo na, sige lang, gawin mo na lang. Ay sige ka, kung hindi mo gagawin yan, wala kang patutunguhan, hindi ka mapopromote. Binagawa naman ng lahat eh, bakit ka nagpapakabanal? Kala mo sino ka? Walang nararating ang mga naninindigan dito. Gagawin ba natin? O magtitiwala ba tayo sa karunungan ng Diyos? Dahil alam natin na sinasabi niya na ang paggawa ng tama ang pinakamahalaga. Naaalagaan ng Diyos at hindi niya papabayaan ang kanyang mga pinili. Kaya sabi ni Pablo, sayang kapag sinunod mo ang karunungan ng mundo. Bakit? Sapagkat meron kang pagmamay-ari, meron kang ari-arian. Nakakalimutan mo kung anong meron ka. At sana mapagtanto mo kung ano iyon. Kaya sa ating pangalawang punto ay ang katotohanan ng salita. Sabi niya in verse 22, kahit si Pablo o si Apollos o si Cephas o ang sanlibutan o ang buhay o ang kamatayan, ang mga bagay na kasalukuyan o ang mga bagay na darating, lahat ay sa iyo. Ano daw yun sa kanya? Ano ba yun sa kanila? Lahat ng bagay. At ano yung inuna niya? Sino? Ang sarili niya. Sabi niya, ako. Sa inyo ako. Tinutukoy niya sa talahatan nito ay lahat ng bagay na sinabi in verse 21. Pinangalanan ni Pablo ang lahat at inuna niya ang kanyang sarili. Ano yung pagkakapare-parehas itong tatlong ito? Si Pablo, si Apollos, at si Cephas. Silang lahat ay lingkod ni Kristo na ipinadala upang maglingkod sa pangangailangan ng iglesia ng Diyos. Sila ay mga ministro. Kaya ito yung sinabi ni Pastor Rico last week in 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 6 at 9. Ano nga ba si Apollos? Ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumasampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa.
Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. At sinabi niya, kayo ang bukid ng Diyos, kayo ang gusali ng Diyos, ang templo ng Diyos. Walang tunggalian, walang parti-partido. Nagkakaisa sila sa isang layunin upang paglingkuran at pagyamanin ang iglesia ng Diyos. Sinasabi ni Pablo sa kanila, hindi namin kayo pagmamay-ari. Hindi kayo pagmamay-ari namin. Kami ay mga lingkod lamang. Hindi namin kayo pagmamay-ari. Ngunit ang mga pinuno nga ay mga lingkod ng simbahan. Kaya mas lalo natin makikita na kaya tinatawag ng Diyos na parang mas lalong kahangal-hangal ang merong partido or merong division sa church. Bakit mo pinipili? Bakit ka pipili sa amin kung sino kasusunod? Lahat naman kami, iisa ang layunin. Lahat kami, isa ang ginagawa. Ngunit, ang ginagawa ninyo, nililimitahan nyo kami. Nililimitahan mo ang iyong sarili dahil pinipili mo at nagkakaroon ka pa ng pagkikipagtunggalian sa iba. Hindi ako, kay Pastor George lang naman ako eh. Bakit dyan? Hindi, si Pastor Dennis lang dapat ako. Bakit dyan? Dapat kay Pastor Pedro lang ako. Ang katunayan, lahat ng pastor natin ay nandirito para sa atin lahat. Tinutulungan nila tayo, iisang layunin, upang ang iglesia, ang GFC, ay mamuhay bilang tapat. At turuan nila tayo ng salita ng Diyos upang makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po ito para bigyan ko ng spotlight ang ating mga elders po. Hindi ko rin po ito sinasabi upang mas lalo natin silang dumugin. Pastor, kailangan ko ng tulong. Ang katotohanan po, lahat talaga sila ay nandirito para sa lahat sa atin. Lahat ng miyembro ng church natin. Nandyan sila upang paglingkuran tayo. Tulad ng sinabi ni Pastor Rico last week, ang pagmi-minister, lalo na bilang mga pastor, ay isang mahirap na trabaho. Sila ay nagsusumikap para sa atin. Kaya kung tayo'y lalapit sa kanila, sana maging gracious din tayo sa kanila. At maging mapagmahal tayo sa kanila. Dahil ang ating mga pastor ay kasama natin sa iglesia. Sila po ay kasama sa kautusan ni Pablo at ng Diyos na pag sinabing love one another, care for one another. Kasama po doon ang mga pastor natin. Kasi minsan iniisip natin yung mga pastor natin, parang kulang na lang sabihin natin, nasa labas sila ng iglesia na dapat sila lang ang mag-alaga sa atin Pero, ang katotohanan po, parte sila ng iglesia Parte sila ng church. Kaya pag sinabi na tulungan natin ang isa't isa, mahalin natin ang isa't isa, alagaan natin ang isa't isa, kasama doon yung mga pastor. At ano ang susunod? After niya sabihin yung tatlong tao. Ang susunod ay tinatawag ni Gordon Fee, isang theologian. Ito ang 5 sukdulang paniniil ng sistema ng tao kung saan ang mga tao ay nasa habang buhay na pagkaalipin. Ang lalim, tinanslate ko lang po yan sa Google. Basically, sinasabi niya, itong 5 sistemang ito, ang mga sistemang laging nandyan at laging kinakatakutan ng mga tao. At ano yung 5 iyon? Ang sanlibutan o ang mundo, ang buhay, ang kamatayan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating. Ang sinasabi ni Pablo, ang mga bagay na ito ay sa inyo rin. Hindi tayo alipin ng mga ito, ngunit ito ay sa atin.
Una, ang mundo o ang sanlibutan. Madalas na ginagamit bilang natural na kahulugan ang tirahan ng tao, ang mundo. Ngunit makikita rin natin na ang pag-iisip ng sangkatauhan o ng sanlibutan ay salungat sa pag-iisip ng Diyos. Alam natin yan, diba? The world is in opposition towards God. Kaya sa kalaunan ay papaliwanag ni Pablo na kahit na ang mundo ay lumalaban at maaaring ang hamakin pa tayong mga Kristiyano, sa dulo nito, ang Diyos pa rin ang may hawak ng lahat. Ang Diyos pa rin ang magwawagi. Sa dulo nito, ang sinasabi ni Pablo, magkakatotoo pa rin ang sinasabi ng Diyos, lalo na sa Roma chapter 8 verse 28, na pinagagawa ng Diyos ang lahat ng bagay na magkakasamang gumawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. And even further in 1 Corinthians, pagpuntahan natin, nasasabihin din niya, ang mga Kristiyano ay balang araw huhusga sa mundo. Kaya huwag kayong matakot sa mundo. Sumunod ay buhay at kamatayan. Sorry, nag-a-acid daw. Ang dalawang ito ay hindi natin matatakasan. Kung may buhay ka, may kamatayan. Hindi ito maiiwasan, ito ay isang katotohanan sa buhay ng bawat tao. Lahat ng nabubuhay ay nakatakdang mamatay ng minsan at pagkatapos nito ay darating ang paghuhukom, sabi sa Hebreo. Pero kung titignan natin ang Biblia, si Jesus ay parehong nagbibigay ng buhay at ang mananakop ng kamatayan. Siya ay nagwagi laban sa kamatayan at sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay tayo ring binibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 6 verse 10 to 11, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Gayun din naman kayo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. We are alive in Christ. There's no more need to fear death. At ano yung sumunod? Sabi niya, o ang mga bagay na kasalukuyan o mga bagay na darating. Walang nangyayari sa mundo na by chance lang o nagkataon lang. Ang lahat ay nakikita ng pinakamataas at kinokontrol ng pinakamataas na soberanya ng Diyos. Ang lahat ng bagay, kahit ang ating sakit, kahit ang ating kalusugan, kahit ang ating kamatayan o ang ating paghihirap o trahedya man, ay alam ng Diyos. At ang sinasabi ng Biblia, ang mga bagay na ito ay hawak ng Diyos at hindi maaaring makapinsala sa atin. Not saying na hindi tayo magkakasakit. Ang sinasabi lamang dito ni Pablo na ang mga bagay na ito ay hindi makakaapekto sa pangako na binigay sa atin ng Diyos na kaligtasan. Na at the end of the day, God will be faithful. Na kahit na mamatay tayo, magkasakit man tayo, at the end of the day, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Maging ang mga bagay sa hinaharap, buong tiwala tayo magtitiwala kay Kristo sapagkat walang nakakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Sabi sa Roma chapter 8 verses 38 to 39. Pag binasa niyo po yan, parehas na parehas. Halos ang way ng pagkakasabi ni Pablo dito na sa inyo yan at sinasabi naman doon, hindi niyan kayo kayang ihiwalay kay Kristo Jesus. Kaya ang sabi ni Thomas Schreiner sa kanyang commentary dito, tinranslate ko po ulit, ang walang kabusugan na kapangyarihang mga ito ay hindi na makakagawa ng malubhang pinsala sa mga taga-Korinto. Dahil sila ay tulad ng mga ligaw na hayop sa ligtas na pagkabihag, hindi na kailangang matakot sa kanila dahil ang lahat ay sa iyo. Basically, sabi niya, itong mga bagay nito, para siyang wild animal na nakakulong na.
Dahil kontrolado ng Diyos. Huwag na kayong matakot sapagkat ang lahat ng ito'y nasa sa inyo. Ang tanong, paano? Kaya sa verse 23, ang sabi dito, at kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay kanila dahil sa kanilang pagkakaisa kay Kristo Jesus. Ang pundasyon ng Ebanghelyo kung saan ang GFC din mismo ay nakatayo. Hindi tayo kabilang sa ating mga pinuno, ngunit tayo ay kay Kristo. Si Kristo ang tagapamagitan between sa Diyos at sa tao. Si Kristo ang tumatawid para sa atin upang makalapit tayo sa Diyos. Dinadala tayo ni Kristo sa Diyos Ama. Hindi nito pinapakita na para bang mas mababa pa si Kristo eh. Hindi nga eh. Ang pinapakita nga nito ang pagiging Diyos ni Kristo sapagkat Diyos lamang ang makakalapit sa kapwa Diyos. Kaya kailangan natin si Kristo. Hindi natin natatanggap or natatamasa ang mga bagay na ito, yung kaligtasan na ito, yung kapayapaan na ito dahil tayo magaling. O dahil binigay tayo sa atin to ng Diyos dahil, si Brother Josh mahusay, bigay ko nga. Hindi. Ang lahat ng ito ay isang grasya. Ang lahat ng ito ay dahil lamang kay Kristo at wala tayong ambag dito. Sa pamamagitan lamang ni Kristo, kaya meron tayo nito. Kaya at the end of the day, nagsimula lahat sa Diyos, nagtatapos rin lahat sa Diyos. At kayo'y kay Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Chapter 1 verse 26 to 28, sila ay pinili ng Diyos. Chapter 2 verse 1, narinig nila ang testimonya ng Diyos. Chapter 2 verse 5, ang kanilang pananampalataya ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos. Chapter 2 verse 12, nasa sa atin ang Espiritu ng Diyos. Chapter 3 verses 5 onwards, ang Diyos ang naging dahilan ng pag-unlad ng simbahan sapagkat tayo ay gusali, templo ng Diyos. Bumabalik ang lahat sa Diyos. Nasa sa atin ang lahat ng bagay dahil sa Diyos. Mga kapatid, hindi ito prosperity gospel. Dahil hindi ito tungkol sa material na kayamanan. Hindi sinasabi nito na yayaman tayo dahil lahat ay sa atin. Si Pablo nga naghirap eh. Bagkus ito ang sinasabi na ang soberanong kamay ng Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Lahat ng bagay ay gumagana or umaandar para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Romans chapter 8 verse 28. Kaya ang tanong, paano tayo bilang mga Kristiyano? Tinitimbang pa ba natin kung ano ba? Magiging Kristiyano ba ako ngayon? Gagawin ko ba ang inuutos ng Diyos? O wag na lang dahil masisira yung reputasyon ko eh. Mahihirapan ako sa trabaho, mahihirapan ako sa school. Tinatanggihan ba natin ang Diyos dahil sa tao? Ayaw ba natin na maging kakaiba? Ayaw ba natin makita bilang hangal? Kung ganoon, ang pananampalatayang meron tayo ay hindi hinuhubog ng salita ng Diyos, kundi ng karunungan ng mundo. Kaya ang sinasabi ni Pablo, kapatid, huwag kang magpadaya. Huwag mong linlangin ang iyong sarili. Baka kailangan nating mag-isip. Tignan natin muli ang ating sarili kung tayo ba'y tunay na ligtas. Pero para sa ating mga Kristiyano na handang talikuran, alam nating mahirap, alam natin magsastruggle tayo, pero handaan tayong talikuran ng ating reputasyon bilang wais o pantas sa panahong ito, kapatid, huwag kang mag-alala. Palakasin mo ang iyong loob
sapagkat hindi ka nag-iisa dito. Tayo bilang church, nagkakaisa tayo. Nakatayo tayo sa isang pundasyon. At ito ay si Kristo. Kaya huwag kayong mag-alala mga kapatid. Nagkakaisa ang ating layunin. At nandito kami upang tulungan din kayo. Nagtatapos po tayo sa isang kasabihan na sinabi ng isang teologo nung 16th century. Ang pangalan niya ay Zacharias Ursinus, isang reformer. Nagbigay siya ng isang mahalagang tanong sa kanyang sarili. Ang sabi niya, ano ang tanging kaginhawaan mo sa buhay at kamatayan? Sinagot rin niya ang sarili niyang tanong. At sinabi niya, ito ang sagot, na hindi ako sa sarili ko, ngunit pag-aari, katawan at kaluluwa, sa buhay at kamatayan, sa aking tapat na tagapagligtas na si Hesukristo. Kaya't kasama ni Pablo, ang mga Kristiyano ay nagsasabing kung tayo'y nabubuhay sa Panginoon. At kung tayo'y mamamatay sa Panginoon. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay ninyo sa amin. Naway mamuhay kami na hindi nalilimutan kung ano ba ang meron kami sa aming pagtitiwala sa inyo. Ang lahat ng mga bagay na iyong pinangako, Lord. Nakasama namin kayo sa pamumuhay na ito. Naway bigyan nyo kami ng mata upang makita ang buhay na ito sa perspektibo na makadiyos na naaayon sa inyong salita. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ang ating benediction passage ay mapatatagpuan po sa mga taga-Thessalonica in chapter 2, verses 16 to 17. At ito pong sinasabi, ngayon ang ating Panginoong Hesukristo mismo at ang Diyos na ating Ama na umiibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at magbuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya, ang umaliw sa inyong mga puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Have a blessed Sunday po, everyone.